Assalamualaikum, buenos dias, Happy Isabela. Rihanna Albani ang inyong host para sa Serbisyong Damang-Dama. Ngayong araw matutunghayan natin ang Dia de Isabeleños, isa sa mga aktibidad ng Sakayan Festival 2025. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. So ano pa ang hinihintay nyo? Welcome sa Dia de Isabeleños. Ngayong araw matutunghayan natin ang Dia de Isabeleños, isa sa mga aktibidad ng Sakayan Festival 2025. Ngayong taon sa makasaysayang Plaza Misericordia, sabay-sabay nating ipinagdiwang ang ika-24 na anibersaryo ng pagkalusod ng Isabela City sa temang trabaho, negosyo, kabuhayan at kasanayan. Itinampok ang espesyal na pagdiriwang ng Dia de Isabeleños, pasangan sin katabangan, isang selebrasyon na hindi lamang nagbigay serbisyo, kundi nagbigay ng pag-asa. Maraming salamat po sa ating local government unit of Isabela City at ang City Tourism Office sa napakaganda at napakasayang pagdiriwang ng Sakayan Festival sa ating ngayon. Nandito po ako in behalf of our mayor para pasalamatan ng lahat ng mga participating agencies. Siyempre, unahin ko na yung ating mga kasamahan sa local government unit sa pangunguna ng CDREAM. Palakpakan po natin lahat ng CDREAM. Always present ang ating City Health Office na merong oral health community service sa bandang kanan. At ang ating pang ibang instrumentalities, ang ating City Information Office nandito, ang City Agriculture, ano ba yung nakita ko yan? Human Resource, baka lang kung dito ako, okay, sa ibang mga ahensya naman po nandito na handa ding bumigay ng kanilang mga services. Siyempre, hindi ko dapat pwedeng kalimutan dahil nandito siya sa harap ko. Ang ating City Population Officer, ng Jesselyn Pulo. Ang ibang ahensya po na nandito, City Civil Register Office, ang ating Ladaito, City Agriculture Office, at ang City Social Welfare and Development Office. Sa mga ahensya naman po na nandito, unang-unang nakita ko din sa bandang doon, always present ang ating Social Security System Office. Sa pangunguna ni Sir Jericho, sino pa ba? TESDA, of course, palakpakan natin ang ating TESDA, very loyal and unwavering partner ng LGU Peso, ng ating DICT. Nakita ko kanina si Sir Yola dito kaninang umaga. Ano pa ba? Dito sa harapan ko rin po ang DSWD. Lapit-lapit na po tayo para madali tayo makapag-rehistro sa kanilang mga programa. Ano pa yung nandyan? DOLE, of course, ang Department of Labor and Employment, na ang talaga po ang #1 partner ng PESO at ng LGU. Always then present ang ating security forces sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines. Kaway-kaway mga poging, sir. Mga kateki natin. At sino pa ba ang mga nandito? Nabanggit ko ng City Information Office. Ang ating mga NGO, meron po tayong mga vegetable farmers na nasa likod. At syempre kung meron mga kateki, meron din mga poging-poging PNP na nakapaligid po sa ating lahat. Ang ating ICPS at ang Security Task Force ng LGU. May nakalimutan pa ba ako? Nako, pagkatapos ko po magsalita ay bibigyan natin ng pagkakataon ng bawat ahensya na i-explain ang kanilang mga services at programa na pwede po ninyong i-avail ngayong araw. At syempre, pinakamahalaga sa lahat dahil parte ng ating Sakayan Festival People's Day ay ang ating job fair. Kaya nandito po ngayong araw ang
Yes. Mga batang Jollibee, nandiyan ba kayo? Okay. At ang Basilan Community Hospital. Nandito rin ang always present nating partner, ang Cebuana Lehilier. Para to sa kanilang 5 branch personnel. And of course, ang number 1 partner natin pagdating sa jobs fair, ang Department of Migrant Workers. Nakita ko kanina si Ma'am Marieta. Ay, sorry! Naka-shades ka kasi. Hindi ko na si Ma'am Marieta Bellotingas, and syempre, ang kanilang partner, ang OWA. So, kung may mga concern po kayo o kakilala kayong may concern sa OWA, at syempre, nandito rin si ating former IPMR, Sir Abdul Kudus Salingin. Palakpakan po natin. Ito pong Sakayan Festival People's Day natin ay napaka-importante. Bagamat ngayong araw ay half day lang tayo, hanggang 1 o'clock lang tayo. Inaasahan po namin na makakaservisyo tayo sa almost 500 na Isabeleños para sa iba't ibang servisyo na available ngayong araw na to. Huminat ko ako ng paunahin kung nakalimutan ako na i-acknowledge ngayong araw. At mamayang hapon po ang Fluvial Parade na gaganapin sa Barcaga. Sana kung makapunta kayo, ma-witness ninyo yung mga contending boats, no? Representing the ethno-linguistic tribes present in Isabela City. At nandun din po ang iba't ibang kanilang presentation sa bawat boat. Ang ganitong mga programa ay patunay na isang malalim na layunin ang pagsama-samang paghubog sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Isabeleño. Sa pamamagitan ng libreng serbisyo medikal, dental, edukasyon sa trabaho at suporta sa kabuhayan, binibigyang lakas natin ang ating mga komunidad mula sa mga bata hanggang sa nakatatanda. Narito ang ilan sa mga serbisyong naihandog. Peso, libreng printing ng resume at application letter. City Health Office, libreng bunot ng ngipin. City Civil Registrar, application para sa birth at marriage at death certificates. City Population Development Office, Family Planning Services. City Social Welfare and Development Office, ID application para solo parents, senior citizens at PWDs. City Agriculture Office, Agricultural Information Dissemination. City Information Office, Mobile Library at Government Information. Barangay Information Officers Network or Bayan, Bayan Information Caravan, Philippine Information Agency, Event Coverage at Public Information, Department of Labor and Employment, Labor Rights and Employment Info, Development of Information and Communications Technology, Free Wi-Fi Access, Printing at eGov Services, Social Security System, Membership Registration and Education, TESDA, libreng manicure, pedicure, massage, haircut at training info, Overseas Workers Welfare Administration, Livelihood Education at Scholarship Services. At nandito rin ang Armed Forces of the Philippines, Info Services at libreng kupit. Sa pamamagitan ng job fair at employer booths, pinusan natin ang mas maraming pintuan ng oportunidad. Isang hakbang para sa bawat Isabeleño patungo sa mas matatag na kabuhayan. CHRMO o City Human Resource Management Office na may 8 aplikante, Ciudad Medical 15 applicants, Jolly 27 applicants, GCC Agency 15 applicants, Clyde Agency 24 applicants, Placewell Agency, tandyan din ang Supered Agencies at Cebuana. Higit sa bilang ng aplikante, ang tunay na tagumpay ng job fair ay ang pagbibigay ng pag-asa, direksyon at pagkakataon lalo na para sa mga naghahanap ng panibagong simula. Sa Isabela City, ang bawat pangarap ay sinasalubong ng suporta at sa bawat pagtutulungan, isinusulong natin ang mas inklusibo at makataong pang-unlad. Ang bawat dokumentong nakuha,
bawat trabaho, bawat libreng serbisyo, lahat ay may layuning itayo ang bawat mamamayan sa mas matibay na pundasyon ng kaalaman, kasanayan at kaginhawaan. The collaboration of Sakayan Festival 2025, nandito tayo ngayon sa Isabela City Plaza at nagkaroon tayo ng People's Day or yung Dia de Isabeleños. So ang celebration na ito is tayo na po as agencies and private or public agencies ang pupunta sa mga tao. Hindi na po yung tao ang pupunta sa atin. And yung mga na-invite po natin gaya ng CHO, may Dental, SSS, CSWD, DSWD, Agriculture. Yung sa job fair naman is meron tayong from outside Isabela is yung Ciudad Medical. And yung mga overseas po, nagay ng mga abroad and Cebuana, Jolly Management po and also ang peso po. Ako po pala si Richard Saavedra from OWA. Gusto ko lang ipaalam sa Isabela na ang opisina po natin ay nasa may Zenith Building, dito sa may JS Alano Building sa Seaside Barangay or sa in front lang po ito sa LBC. So on behalf of our OIC ng OWA Regional Welfare Office 9, si Sir Rosalito Sultan, kami po ay nagpapasalamat sa ating mayora na si Siti Jalia Hataman at sa ating peso manager si Ma'am Ara Del Ria, Ma'am Beleng sa pag-imbita sa amin dito. Maraming salamat po. Pwede po nating i-follow ang FB page ng OWA Regional Welfare Office 9 kasi doon po kami magpo-post kung kailan mag-open up ang scholarship program natin for college. So meron din tayo sa reintegration program, repatriation program. Kung gusto rin po natin mag-aral ng IT trainings for 3 days, pwede po tayo mag-apply para din sa mga gusto mag-upgrade ng kanilang mga skills sa mga OFW at saka sa kanyang dependents, pwede din po mag-apply for short-term technical vocational course under TESDA accredited schools. Napakaganda pong ganitong celebration, Dia de Isabeleños, Pasangan si Katabangan. So ito po yung isa sa mga pinaka-the best na servisyo na offer po na pinangunahan po ng mahal nating mayora na si Mayor Dada, si Jalia Turabin Hataman. So isa po ito sa pinakamagandang serbisyo ng Isabela City na kung saan po is nag-offer ng iba't ibang serbisyo po sa Isabela City. Ang message ko po kay Mayor is Mayor Dada Hataman, si Jalia Turabin Hataman, Honorable Mayor po ng Isabela City, napakaganda po ng impluensya ninyo dito po sa Isabela City. Gayon pa man, napaunlad po ninyo ng magandang Isabela City at sana may pagpatuloy nyo po ang magandang serbisyo at mas lalong mapaunlad at mapaganda po yung Isabela City ng Basilan. Thank you po. Salamat po ng marami. Ang Dia de Isabeleños ay higit pa sa isang selebrasyon. Isa itong paalala na sa Isabela City walang maiiwan, na ang pag-uunlad ay para sa lahat, na ang pagdiriwang ng ating pagkalungsod ay nangangahulugang patuloy na paglingkod at pag-angat ng buhay. Mabuhay ang Isabela City, mabuhay ang bawat Isabeleño. Muli, ito ang serbisyong damang-dama.